I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, July 2, 2026. Pakinggan nyo po yung sinabi po ni Lino Cayetano. Ito po ay kapatid ni Tenke, Senator Cayetano at Pia. You know, kahit magkapatid mga kababayan, pero magkaiba ang pananaw, magkaiba ang pag-uugali. Alam niyo no, kabaliktaran, no? Si Amy Marcos at si Pangulong Marcos Jr. ay talaga namang kinakalaban ni Amy Marcos ang Pangulo, na kapatid niya. Ito naman mga kababayan, kabaliktaran, ano? Sa kabila ng hindi magandang pag-uugali ni Senator Alan Cayetano, iba naman ito. Si Sir Lino Cayetano na kung saan siya po ang general manager ng PTB4. Siya po ang hinalal ng Pangulong Marcos Jr. Siya ang nilagay dyan. Sabi niya dito guys, maganda po ang kanyang mga sinasabi. You know, sabi nga natin, lahat tayo may kanya-kanyang pananaw. Even magkapatid tayo, mayroon tayong kanya-kanyang pag-uugali. Pero, ganun pa man mga kababayan, ang Pangulo still pa din na nagiging aware po yan, nagiging maingat sa mga nasa paligid niya. Matalas po ang pag-iisip ng mahal na Pangulong Marcos Jr. Lahat alam ang kinikilos. Sabi po dito guys ng PBBM, Good Governance. Maganda ito mga kababayan, yung kanyang sinasabi, pakinggan po ninyo, no? Sabi po dito guys ng BBM Good Governance, sinabi ni PTB4 General Manager Lino Cayetano na ngayon lamang niya nakita ang isang pangulo na nag-call out sa buong kongreso at nagpabalik sa trabaho ang mga mambabatas. Gayon din ang isang agresibong ombudsman na nagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Oh yes, correct po yun. Agree po ako doon sa sinabi niya. Si Ombudsman Remulla lang, ni Boyeng Remulla guys, ang kakaiba sa lahat ng ombudsman na nakikita ko so far. Hindi tulad nung nakaraang ombudsman, natutulog yata sa pansitan. Pero ito, nako, walang sinaasan to mga kababayan. Kaya yung iba dyan, nagrarally na. Kasi natatamaan na yung kanilang isa sa mga kaanib. Ano? Sabi dito, anya, wala ring utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paboran ang sinumang politiko. Sa halip, ang direktiba ay ilapit ang PTB at mga serbisyo ng gobyerno sa mas nakakarami Pilipino habang hinikayat din niya ang kanyang mga kapatid at lahat ng lingkod bayan na unahin ang paglilingkod sa sambayanan. Tama yun. Yan, doon kay Senator Amy Marcos. O, di ba? Sana tumigil na siya sa mga pagkukuda-kuda niya na wala nang ginawa kundi sirain ang Pangulo, kapatid niya mismo, dinadrag niya pababa. Saan kayo makakitang ganyan? Himbis tulungan ng ang kanyang nakakabatang kapatid, which is ang Pangulo, para lalong lumago ang ekonomiya ng bansa. Tingnan nyo, yung bagong post ngayon, guys, na isinir ko sa inyo, yung ang Pilipinas ay nasa middle income, sabi po mismo ng World Bank. Wala na po tayo sa lower. Saan kayo makakitang ganyan? Diba? Under the Marcos administration. Kaya nga sabi ko, kung bibigyan natin ng isa pang termino ang Pangulong Marcos Jr., malamang baka maiangat tayo na magiging nasa higher income ang bansang Pilipinas. Biro nyo yun, mula 1987 hanggang kay Digong, wala nananatili ang Pilipinas na nasa lower tayo ng income. Pero dahil sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo umangat tayo, nasa middle tayo. Ibig sabihin mga kababayan, maganda ang kanyang pamumuno. Lahat, buong gabinete, buong Marcos administration, and especially to the Filipino people. Diba? Nagkakaisa tayo except lang yung mga antay. Na walang ginawa, kundi maglalabas sa kalsada, PBBM resign. Himbis tulungan ng pamahalaan para makaangat tayo ng mas mataas pa. Pero hindi sila gusto nila mapabagsak ang Pangulo. Diba? Ipapalit yung walang alam. Naku, kakahiya ang bansa pag nagkataon. Diba? Atat na atat sila para makaupo sa Malacanang. Wala naman sila kakayahan mamuno. Hindi naman sila marunong mamuno. O ultimo magsalita.
ultimo debate, ultimo tumayo pa na ipagtanggol ang sarili dahil sa anomalya or allegation laban sa kanya. Hindi niya nga kayang makipag-debate eh. Ha? Oh. Tapos gusto niya pa maging pinuno ng bansa. Ay naku, walang mangyayari sa bansang Pilipinas kung si Ursula ang magiging pinuno. Tsaka hindi makakatagal sa pwesto yan eh. Mapapatalsik yan through people power. Kaya sa mga DDS, nako, huwag kayo masyadong magkampante. Pag ang dilaw, pink, yellow, at ang pula magsani persa, mag people power, sabi ko sa inyo, mapupuno yung gilid ng Malacanang. At saka yung luneta. Oo, mapapatalsik yan, maniwala ko. Sabi dito guys para kompleto detalyado, pakinggan nyo to. Yung sinabi ni General Manager Lino Cayetano. Eto na. Nagkakaso. Nasanay ho tayo ang kaso sa ombudsman, buwan, taon. Taon. So the Filipino deserves a lot. They deserve more. Yeah. But wag rin ho nating kalimutan na hindi pa tayo nakita ng ganito ka-agresibong ombudsman. And we haven't seen a president call out entire Congress. Yeah. At pag tinignan niyo ho ngayon, ilan ho have been held accountable, napakalayo na sa noong panahon. There's much more to do, but beyond also accountability of our public officials, we also want to focus on the other things that are important. Kunyari yung ecosystem ng agrikultura, para ang mga kababayan natin di nagugutom. Tama. So I think part ho ng trabaho namin sa PTV to show the complete picture of what we're doing and what we want to do and what we need to do better. Okay, government. Sa akin ho, let's always just remember that we are serving the Filipino people. We are not serving one person. We are not serving an interest of any group. We're serving the Filipino people. Yeah. Kahit ako ho sa PTV, yun yung mandato ko. Serve the Filipino people. At wala hong sinabi sa akin ang ating Pangulo patungkol sa pagpabor sa kahit anong politiko. Ang sinabi niya, ayusin para palapit ang PTV, mapalapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mas nakaraming Pilipino. So sa akin, not just to my brother and sister, but to all of us in government, every day pag natulog ho tayo, tanong natin sa sarili natin, napagserbisyohan ba natin yung mas nakararaming mga kababayan natin? Napakinggan nyo? Tama naman ang sinabi ni General Manager Lino Cayetano. Di ba? Nandyan ka sa pwesto mo, sa Senado or sa Congress, sa Malacanang. Kanino ka ba nagsilbi? Natural, sa mamayang Pilipino, sa bansa. Hindi sa isang apelyido lang. Kaso lang itong kapatid nito di ba? Nagsilbi yata sa isang pamilya. Biro nyo yun. Tingnan nyo guys, magkapatid sila ni Alan Cayetano pero magkaibang pananaw. Di ba? Magkapatid yan? Correct me if I'm wrong? Tingnan mo. Sana ganito yung mindset ng kapatid niya si Alan Cayetano. We are here to serving for the Filipino people, not in one person only. Ay, sus Maria Joseph. Tama. Correct? Yun naman po ang ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. Nagtatrabaho para sa Pilipino. Hinalal siya ng Pilipino, mamayang Pilipino, natural. Magtatrabaho siya para sa mamayang Pilipino. Yan po ang sinasabi ng Pangulo. See guys, kung gaano kaganda ang kanyang sinasabi. Magkapatid sila ni Alan Cayetano, Pia Cayetano, pero magkaiba sila ng pag-uugali at ang pananaw sa buhay. You see, mga beso So yun guys, ano po ang komento nyo tungkol dito sa sinabi ni PTV4 General Manager Lino Cayetano? Kumbaga siya po ang inalagay ng palasyo dyan bilang General Manager ng PTV4. Yan po si Sir Lino Cayetano. Thank you guys for watching. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayo update. Okay? See you again on my next upload. There's more. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye everyone.